Well, I don't want to call them propagandists, but friends of the administration say that there is corruption, but it is not at the top, it is at the bottom. Respond. I don't agree with that. I think that is palabas. I think this is public knowledge that graft and corruption is one of the greatest failures of this administration. This administration, and I was present when Cory Aquino made that promise to the people that aalisin daw lamang niya, aalisin daw kapag siya yung halal ng bayan, hindi lamang ang gambling casino, titigil daw niya ang graft and corruption. But many people believe that the graft and corruption during the first 2 years of this Aquino administration matches the last. Kababayan, kung may napapanood po kayo sa telebisyon na political analyst na nagsasabing makakahabol pa o may tsansa pa si Leni Robredo, huwag niyo pong paniniwalaan yan. Hindi na po credible yung mga nagsasabing may chance pa ang mga number 2. Compare po natin sa 2010 at 2016 national election results. Sa data na lumabas sa SWS at Pulse Asia 1 week before elections, then add or minus 4% ng margin of error. Talagang hindi na po makakahabol si Leni Robredo. Ang forecast nga po natin, BBM will have at least 29 million votes and Leni will have 13 million votes. At hindi pa po tapos sa mga Pinoy, meron pa po tayong 2028 para kay Mayor Inday Sara. Mga kababayan, mukhang tuluyan ng buburahin ng mga Pilipino sa kasaysayan ang mga liberal. At bago po ang lahat, nais po nating batiin ng congratulations si dating Senador Bam Aquino na siyang namuno sa kampanya ni Leni Robredo. Alam mo, dahil sa iyo Bam, mananalo si BBM. Kagaya nga ng tiyuhin niya na si Pinoy, mukhang hindi rin po alam ni Bam Aquino ang totoong compassion and empathy. Knowing is different from understanding. Hindi nyo talaga nauunawaan ang damdamin ng mga Pinoy. Ang strategy na nagpabagsak sa Pinglawan ay ipapaliwanag lamang po natin. Unang-una, yung strategy po nila ay panloloko sa mga Pilipino. Biruin nyo, ang tunay po nilang kulay ay dilaw. Pero sila po ay nagpalit ng kulay at nagkunwaring pink. Alam naman po natin sila po ay dilaw. Ang mga tao pong nakapaligid kay Leni ay mga dilaw, mga miyembro po yan ng mga liberal party. Fake color na ang intensyon ay lokohin ang mga Pilipino. Pangalawa, fake emotions. Niloloko nyo yung taong bayan. Wala naman nakakaiyak pero iyak na iyak si Lilo Pangilinan na ngayon ginagaya pa ni Dick Gordon. Yung fake emotions po, ang intensyon niyan manlin lang ng mga Pilipino upang sila ay iboto, upang sila ay kaawaan. Ang paniwala kasi ng grupo nila Bam Aquino ay mga tanga at bobo, yung mga Pilipino na naniniwala sa mga pagkukunwari, yung mga butante na tinawag nila na mga trolls ng 6 na taon at tinawag nilang bobo at tanga dahil tinatawag nilang DDS ay siyang nililimusan nila ngayon ng boto. Okay, para sa mga Pinglawan, huwag po kayong mag-alala. Makikinabang din kayo sa mga programa ng BBM at Sara dahil pare-parehas naman tayong mga Pilipino. Sabi nyo, magnanakaw, hindi po totoo yan. Sa katunayan, hindi na salapi ang magpapaligaya kay BBM. Alam naman natin lahat na pinanganak na mayaman si BBM, nasa maayos na kalagayan ng kanyang kalusugan, nasa maayos na kalagayan ng kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Ang tunay na misyon ni BBM ay malinis ang pangalan ng mga Marcos na sinira ng NPA na liberal ng 3 dekada. Kaya hindi pwedeng maging corrupt si BBM o kahit sino mga nakapaligid sa kanya. Bagamat walang perfectong administrasyon, makakaasa tayo ng positibong resulta sa BBM Sara administration. Dahil more than wealth, may mas malalim na pinaglalaban si BBM. Kapag naayos ni BBM ang Pilipinas at naiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon, alam ni BBM na matutuwa ang kanya
habang pinapanood siya. Ang mga gustong pabagsakin si Duterte, hindi dahil sa kanilang paniniwala na hindi tama si Duterte o hindi gusto ng tao si Duterte. Ang kanilang ginagawa ay pamumulitika. Kailangan sila ang uupo. Hindi pwedeng umupo kahit sino. Sila lang ang pwedeng umupo. So they are not working for the national interest. Hindi importante kung ano ikabubuti ng Pilipinas para sa kanila. Ang importante lang ang ano ikabubuti para sa kanilang partido. It's only the partisan interest that they are fighting for. They're not fighting for the national interest. And that has been, unfortunately, the nature of politics under these people. And that is why binoto ng tao si Duterte so that change will come. Sinabi niya kanina na you're looking for ways to tulungan ang administrasyon at saka ang bayan. May sinabi dati si Presidente Duterte last month yata na mayroong lumapit sa kanya na representative from your family na nag-offer ng pository ng yaman. That was his term, including some gold bars. Can you give us the lowdown? I cannot, because wala pong masyadong pinag-usapan. Look, ang position ng mga Marcos has been consistent since 1986. Na una-una, kailangan natin i-settle to dahil masyadong magulo to. This is not helpful. Walang maitutulong ito. And we have always said, meron kaming sinasabi, halimbawa, yung mga properties namin na nasa pamilya na mula bago pa nag-1965. Bago pa nag-1972, nasa amin na. So sinasabi namin, kung meron kayong hinahanap na kailangan na maghanap, meron kang katago. Sabi namin, kung meron kang sense of at tapat ang paniniwala ninyo, meron kaming tinatago, kung meron kayong mahanap, inyo na. It is called in legal terms a quit claim. We have issued that quit claim since the Ramos administration. In fact, we had already signed an agreement on that basis with then Chairman Gunigundo who was then Chairman of the PCTG, pero ayaw lang ni Ramon. But that has been the consistent position of the family. And I think that is what Gog Aimee expressed to the President. Ganun pa rin, we're always willing to settle. Ang pag-usapan natin, ano bang pwede gawin para matapos nito? 30 taon na ito. Anong kasong kilala ang alam ninyo na 30 taon hanggang ngayon, hindi pa, wala pang ebidensya, wala pang pinakita, wala pang pinakita. Because it is in the interest, the partisan interest, again, of these same people na keep it alive. Para may away. Ayaw nilang ipagkaisa ang Pilipinas, gusto nila hatiin. Because nga, they are not working for the national interest, they are not working for the good of the country, they are working for the good of their party. That is the difference between Duterte and his opposition. He is trying to work for, nakikita ng taong bayan that Duterte is working in the national interest. Whether or not you agree with him, I think that people can sincerely wants to make things better. Itong mga tao to, it's not a question of sincerely wanting to make things better. It's a question of paano tanggalin yan para ako ang umupo dyan.